Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 67 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng Banal na Quran sa wikang Filipino. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabilang sa kanila ay iyong namiminsala sa propeta at nagsasabing, siya ay nakikinig sa anumang sabihin sa kanya. Sabihin, ito ay pakikinig para sa kapakanan. Siya ay nananampalataya kay Allah at naniniwala sa mga nananampalataya at habag para sa mga nananampalataya na kabilang sa inyo. Silang mga naminsala sa sugo ni Allah ay para sa kanila ang masakit na parusa. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah sa inyong mga Muslim upang malugod kayo, ngunit si Allah at ang kanyang sugo ang higit na karapat-dapat na malugod kung sila ay mga nananampalataya. Hindi ba nila nalaman na sino mang tumaliwas kay Allah at sa kanyang sugo ay para sa kanya ang apoy ng impyerno at mananatili siya rito habang panahon? Yaon ay malaking kahihiyan. Nag-aalala ang mga nagpapanggap na mga Muslim na ibababa sa kanila ang isang kabanata na naglalahad ng nilalaman ng kanilang mga puso. Sabihin, mang-alipusta kayo, tunay na si Allah ay magsisiwalat ng inyong kinatatakutan. Kung tatanungin mo sila, ay tiyak na sasabihin nilang, kami ay nagkukwento lamang at nagbibiro. Sabihin, si Allah ba at ang kanyang mga talata at kanyang sugo ang hinahamak ninyo? Huwag na kayong magpalusot. Kayo ay nawalan ng pananampalataya matapos ang inyong pananampalataya. Kung kami ay magpapatawad sa isang grupo sa inyo, ay parurusahan namin ang isa pa dahil sa sila ay masasama. Ang mga nagpapanggap na Muslim na mga lalaki at babae ay kabilang sa isa't isa. Nag-uutos ng kasamaan at nagbabawal sa kabutihan at isinasara ang kanilang mga kamay. Kinalimutan nila si Allah, kaya kinalimutan din niya sila. Tunay na ang mga nagpapanggap na mga Muslim ay mga suwail. Ipinangako ni Allah sa mga lalaki at babaeng nagpapanggap na Muslim at mga hindi nananampalataya ang apoy ng impyerno at mananatili sila rito habang panahon. Ito ay sapat na para sa kanila. Isinumpa sila ni Allah at para sa kanila ang nananatiling parusa. Tulad ng mga nauna sa inyo na sila ay mas matindi kaysa sa inyo sa lakas at mas marami ang kanilang kayamanan at mga anak. Pinakinabangan nila ang bahagi nila sa mundo at pinakinabangan ninyo ang inyong bahagi tulad ng mga nauna sa inyo sa bahagi nila at naglibang kayo tulad ng kanilang paglilibang. Sila yung mga nawalang saysay ang kanilang mga gawain sa mundong ito at sa kabilang buhay, sila ang mga talunan. Hindi ba dumating sa kanila ang balita tungkol sa mga nauna sa kanila? Ang nasyon ni Noah, Ad, Thamud, nasyon ni Abraham, mga mamamayan ng Madyan, at mga bayang itinaob na nasyon ni Lot. Dumating sa kanila ang mga sugo na may malinaw na mensahe. Si Allah ay hindi mga api sa kanila, ngunit sila sa kanilang mga sarili ang nangaapi. Ang mga lalaki at babaeng mananampalataya ay kakampi sa isa't isa. Nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Nagtataguyod ng obligadong pagdarasal,
nagbabayad ng obligadong kawang-gawa, at sumusunod kay Allah at sa kanyang sugo. Sila ang mga kahahabagan ni Allah. Tunay na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Pinangakuan ni Allah ang mga mananampalatayang lalaki at babae ng mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog at mananatili sila rito habang panahon sa may inam na tahanan sa harding panghabang panahon. Ang kaluguran ni Allah ay mas dakila. Yaon ang dakilang tagumpay. O propeta, labanan mo ang mga hindi nananampalataya sa panahon ng digmaan sa pamamagitan ng sandata at ang mga nagpapanggap na Muslim sa pamamagitan ng katotohanan. Maging malupit ka sa kanila. Ang kanilang tahanan ay ang impyerno at napakasamang hantungan nito. Ang mga nagpapanggap na Muslim ay nanunumpa sa ngalan ni Allah na hindi sila nagsabi ng anumang laban sa propeta, samantalang sinabi nila ang mga salita ng kawalang pananampalataya matapos ang pagpasok nila sa Islam at nagplano ng bagay na hindi nila nakamit. Hindi sila namuhi sa mga nananampalataya liban na lamang dahil sa pinagyaman sila ni Allah. Gayon din ang kanyang sugo mula sa kanyang biyaya. Kung sila ay magbabalik loob, ay mainam ito para sa kanila. Ngunit kung sila ay tatalikod, ay parurusahan sila ni Allah ng masakit na parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Wala silang matatagpuan sa lupa na kakampi o tagapagtanggol. Kabilang sa kanila ay yung mga nakipagtipanan kay Allah na nagsasabing, kung bibigyan niya kami mula sa kanyang biyaya ay magkakawang gawa kami at kami ay tiyak na magiging kabilang sa matutuwid. Ngunit nang nagbigay siya mula sa kanyang biyaya ay nagdamot sila at tumalikod na mga tumatanggi. Kaya pinarurusahan niya sila ng pagkukunwari sa kanilang mga puso hanggang sa araw na makatatagpo nila siya dahil sa pagbigo nila kay Allah, sa kanilang mga pangako sa Kanya at sa kanilang pagsisinungaling. Hindi ba nila nalaman na alam ni Allah ang kanilang mga lihim at lihim nilang pag-uusap at si Allah ang nakaalam ng mga nalilingid? Yaong mga umahamak sa mga mananampalatayang voluntaryong nag-aambag ng kawang-gawa at mga walang maipangtubos liban pa sa kanilang mga pagsisikap at silang sa kanila ay natatawa. Hahamakin din sila ni Allah at para sa kanila ang masakit na parusa. Humingi ka man ng tawad para sa kanila o hindi ka humingi ng tawad para sa kanila, humingi ka man ng tawad para sa kanila ng 70 ulit ay hindi sila patatawarin ni Allah. Yaon ay dahil sa sila ay hindi nananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. Si Allah ay hindi nagagabay sa mga taong suwail. Hanggang dito na lamang po muna. Insyaallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.